Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling pumasok sa supermarket upang kumuha ng pagkain. Pinaalalahanan sila ng lalaking empleyado na magbayad. Ngunit nagalit ang lider at sinuntok ang lalaking empleyado sa ulo. Pagkatapos, inutusan ng lider ang empleyado na buksan ang drawer at ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Sa takot, napilitan ang lalaking empleyado na sumunod sa utos. Bigla, may isang babaeng namimili ang lumapit sa counter. Naglabas siya ng eksaktong halaga ng pera at hiniling sa empleyado na ibalik ang sukli. Nang makita na marami siyang dalang pera, nagkaroon ng balak ang mga magnanakaw na kunin ito. Ngunit dahil sa matalas niyang instinct, napagtanto ng babae na may masama na intensyon ang grupong iyon. Kahit alam niya ang panganib, nanatili siyang kalmado at kumpiyansa. Kalmado rin niyang kinuha ang sukli mula sa bulsa ng mga magnanakaw. Nagulat ang isa sa mga lalaki sa kanyang ginawa. Nagalit ang lider dahil napapahiya siya. Naglabas siya ng kutsilyo at nagbanta na sasaksakin ang babae sa leeg. Matapos tumahimik ang sitwasyon, pumunta ang babae sa checkout counter upang tapusin ang kanyang pamimili. Ang misteryosong babaeng ito ay si Jang Ok-jo, isang dating bodyguard na nagpoprotekta sa mahahalagang personalidad ng bansa. Matapos ang mahinahong simula ng gabi, nagpatuloy ang kanyang buhay na may mga hindi inaasahang lihim. Umuwi si Ok-jo, at maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang matalik na kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang kaibigang iyon ay si Choi Min-hee. Inimbitahan ni Min-hee si Ok-jo sa kanyang bahay upang mag-inuman. Pareho silang kakaunti ang kaibigan kaya itinuring nila ang isa't isa bilang pinakamalapit na mapagkakatiwalaan. Agad na bumili si Ok-jo ng maiinom upang pumunta sa bahay ni Min-hee, dahil ang pag-inom kasama si Min-hee ang tanging saya sa nakaka-stress na buhay ni Ok-jo. Ngunit pagdating ni Ok-jo, nagulat siya na walang bakas ng kanyang kaibigan. Nang tumawag si Ok-jo, narinig niya ang tunog ng cellphone mula sa banyo. Lumapit siya at nabigla nang matuklasan na may ginawa si Min-hee na isang napakabigat na pagkakamali. Ang matinding sakit ay nagdulot kay Ok-jo nang hindi niya makayanang bigla ang pagkawala. Sa mga naiwan na gamit ni Min-hee, natagpuan ni Ok-jo ang paboritong ballet shoes ni Min-hee, kasama ang isang piraso ng papel na tila mensahe mula sa kanya. Malinaw na nakasulat sa papel ang, "Ipaghiganti mo ang sarili mo." At sa ibaba nito ay may isang web link. Hindi lamang kaibigan si Min-hee, kundi isa rin siyang mahusay na ballet dancer. Nagkakilala sina Ok-jo at Min-hee sa isang bakery. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Min-hee bilang saleswoman sa bakery. Sa araw na iyon, pumunta si Ok-jo upang bumili ng birthday cake para sa sarili niya. Nang makita ni Min-hee na nag-iisa si Ok-jo sa kanyang kaarawan, napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Kaya binigyan ni Min-hee si Ok-jo ng cake at sabay nilang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Iyon ang unang beses na nakatanggap si Ok-jo ng ganitong taos-pusong atensyon, kaya medyo nahiya siya, ngunit mukhang komportable si Min-hee at masiglang nakipagkwentuhan. Nagbigay si Min-hee ng saya at kulay sa buhay ni Ok-jo. Dahil dito, lalong naging malapit ang kanilang relasyon. Nang maalala ni Ok-jo ang magagandang alaala, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil hindi niya nabigyan ng sapat na atensyon ang kanyang matalik na kaibigan kamakailan. Inisip ni Ok-jo na iyon ang naging dahilan ng trahedya. Nalugmok si Min-hee sa matinding lungkot at napilitang piliin ang tuluyang pag-alis sa mundo. Mabigat ang sakit sa kanyang puso. Kaya nagpa siya si Ok-jo na bumalik at tingnan ang website address na nakita niya sa papel. Isa pala itong sikat na sushi restaurant. Tanging reservation lamang ang tinatanggap ng restaurant na ito. Sinubukan ni Ok-jo na umorder ng isang serving ng pagkain, ngunit matapos maghintay sandali, wala siyang nakitang sagot mula sa kabilang panig. Makalipas ang mahabang oras, sa wakas ay nakatanggap siya ng tugon. Isa nga itong high-class na restaurant. Kahit ang soy sauce ay kailangang tanungin ng malinaw. Tama ang mga sagot ni Ok-jo sa kanyang mga preference, ngunit tila hindi iyon nakasatisfy sa restaurant. Agad na pinuputol ng kabilang panig ang usapan, na nag-iwan kay Ok-jo na nalilito. Napagtanto ni Ok-jo na ang tanong ng restaurant ay malinaw na isang espesyal na code.
Habang naguguluhan pa si Okjo, biglang tumunog ang telepono ni Minhee. Ipinaalam ng taong nasa kabilang linya na kailangang maghintay si Minhee sa kanlurang bahagi. Sa tabi ng bus ay ang numero ng telepono na nakasave ni Minhee. Malamang na ang lalaking nasa kabilang linya ang siyang nanakit kay Minhee. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Okjo sa lugar ng tagpuan at nagmasid mula sa malayo. Nakita niya ang isang lalaking may mahabang buhok na nagmamaneho ng isang marangyang sasakyan habang nagde-deliver ng pagkain, ngunit ang mga tumatanggap ay isang item lamang ang kinukuha. Ang iba ay itinatapon nila sa basura. Upang mas maintindihan ang sitwasyon, nagmaneho si Okjo papunta sa isang villa na nasa kailaliman ng kagubatan. Kinabukasan ng umaga, nang umalis ang lalaki sa villa, nagpasya si Okjo na pumasok ng palihim. Una, naglagay siya ng listening device at nagsimulang maghanap ng mga ebidensya. Ang natuklasan ni Okjo ay ikinagulat niya. Natagpuan niya ang isang cabinet na puno ng mga kagamitan ng lalaki. Sa isang drawer, may napakaraming USB drives na maingat na nilagyan ng label. Ang lalaki na ito ay nagtatago ng detalyadong tala ng bawat biktima niya. Nang buksan ni Okjo ang isang USB drive na may label na ballet, mga nakakadiring imahe ang lumabas, dahilan upang manghina si Okjo. Inaabuso pala si Minhee nang hindi niya nalalaman. Lumalabas na gumamit ang lalaking ito ng pampatulog na gamot upang makamit ang kanyang masasamang pagnanasa. Pagkatapos, ginamit niya ang mga larawang ito upang takutin si Minhee. Kahit habang siya ay nagpe-perform, palagi siyang kinokontrol ng mga nagbabantang tingin nito. Ito ang naging dahilan ng pagkamatay ni Minhee. Sa katahimikan ng gabi, palihim na pinakinggan ni Okjo ang bawat galaw ng lalaki. Dahil dito, napagtanto niya na patuloy itong naghahanap ng panibagong target. Alam na ni Okjo ang lugar at oras kung kailan ito kukuha ng biktima. Mula rito, nakabuo siya ng isang mapangahas na plano. Isinuot ni Okjo ang paboritong damit ni Minhee at nagpakita sa bar. Nang makita siya ng lalaki, agad itong lumapit at nagsimulang makipag-usap. Naramdaman ni Okjo ang matinding pagkasuklam nang marinig ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Gusto niyang bugbugin ang bibig na iyon na naglalabas ng kasinungalingan. Ngunit upang makamit ang kanyang layunin, kinailangan niyang magpanggap na inosente. Mabilis na nalinlang ni Okjo ang lalaki. Dinala siya nito sa isang marangyang Lamborghini at buong kumpiyansang sinabi na dadalhin siya sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. Nagpanggap si Okjo na masaya at tinanggap ang imbitasyon nito. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang makulay na hotel. Pumasok ang lalaki sa reception desk upang humingi at tumanggap ng susi ng kwarto. Magkasama silang pumasok sa kwarto na marangyang pinalamutian ng maraming kakaibang disenyo, na lumikha ng isang nakakabighaning kapaligiran. Matapos uminom ng isang baso ng alak, nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ng lalaki. Binigyan niya si Okjo ng isang baso ng alak na may halong pampatulog. Akala niya ay nakatulog na si Okjo, kaya sinimulan na niya ang kanyang masasamang gawain. Gumamit siya ng mga kagamitan sa pagpapahirap at nasiyahan sa sandaling kinukunan at pinapanood niya si Okjo na tila natutulog. Wala siyang ideya na siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Matapos makaligtas sa kamatayan ang lalaki, nagising siya at natagpuan ang sarili na napapaligiran ng lahat ng miyembro ng organisasyon.
Lumalabas na ang organisasyong ito ay hindi lamang nag-smuggle ng droga kundi sangkot din sa prostitution. Ginamit ng lalaking ito ang kanyang posisyon upang makamit ang kanyang makasalanan na personal na pagnanasa. Nang malaman ito ng boss ng organisasyon, agad sumiklab ang kanyang galit. Inutusan niya ang lalaki na ayusin ang kanyang ginawang gulo sa loob ng 3 araw. Matapos ang usapan, pumunta ang lalaki sa kanyang matalik na kaibigan na si John, isang pharmacist na nagtatrabaho sa pabrika ng droga. Nagpa siya ang dalawa na magtulungan upang sirain si Okjo. Nangako ang lalaki na babayaran si John ng 100 milyon kung magtatagumpay ang plano. Samantala, ang babaeng bagong nakatakas mula sa impyerno ay ibinahagi ang kanyang malagim na kwento kay Okjo. Ang mga babaeng ito na nalinlang ay itinuring lahat bilang mga alipin. Ginamit ng ilegal na organisasyon ang mga maruruming video upang psikolohikal na takutin ang mga babae. Ginawa nilang kasangkapan ang mga kawawang babae upang kumita ng pera para sa kanila. Nang marinig ito ni Okjo, naalala niya ang kanyang kaawa-awang kaibigan. Lalong nag-alab ang galit sa kanyang puso. Sa matinding galit, nagpa siya si Okjo na wasakin ang ilegal na organisasyong ito. Upang maisakatuparan ang planong ito, pumunta si Okjo sa organisasyong dati niyang pinagtatrabahuhan. Nais niyang humingi ng suporta sa mga armas. Matapos magkasundo si Okjo at ang babae, sabay silang pumunta sa isang napagkasunduang lugar. Makalipas ang ilang sandali, isang truck ang dahan-dahan na lumapit. Isang matandang lalaki at babae ang bumababa mula sa sasakyan upang makipagkita sa kanila. Matapos matanggap ang bayad, binuksan ng matandang lalaki ang armory upang makapili si Okjo. Ngunit nang makita ni Okjo ang armory, nadismaya siya dahil ang mga baril ay mukhang laruan at masyadong luma. Ang mga ito ay barado o walang sapat na pampadulas. Dahil dito, naramdaman ni Okjo na siya ay naloko. Ngunit pinayuhan siya ng matandang lalaki na walang baril na hindi kayang paputukin, kundi may mga taong hindi marunong gumamit ng baril. Pagkatapos, ipinakita niya kay Okjo ang ilang baril na maaari niyang pagpilian. Binigyang diin din niya na para sa kanya, lahat ng ito ay mahusay. Pinayuhan ng matandang babae si Okjo na gumamit ng ibang kasangkapan para sa pangangaso, at tunay nga itong bumagay sa kanya. Pagbalik ni Okjo sa bahay, inaasikaso niya ang kanyang mga armas at naghanda para sa paparating na laban. Bago umalis, dumaan muna siya upang bumili ng ilang merienda. Ngunit pagdating niya sa bahay, natuklasan niyang nawawala na ang babae. Samantala, katatapos lamang magsulat ang boss ng organisasyon. Agad niyang tinanong ang kinaroroonan ni Okjo. Dahil sa takot, hindi nangahas ang lalaki na magsabi ng totoo. Napilitan siyang magsinungaling na ang katawan ni Okjo ay nakabaon ng malalim sa kagubatan. Ngunit wala pa ring balak ang boss na palampasin ang lalaki. Pinuna siya ng boss dahil sa kanyang kapabayaan. Agad binawi ng boss ang lahat ng negosyong hawak niya. Pagkatapos, ipinasa ng boss ang pamamahala ng negosyo sa lalaking naka-sunglasses at umalis. Kinagabihan, ibinuhos ng lalaki ang kanyang galit sa babae. Pinilit niya itong sabihin ang kinaroroonan ni Okjo, ngunit tumanggi itong sumagot. Gumamit ang lalaking manyakol ng latigo upang pahirapan siya. Samantala, labis ding nag-aalala si Okjo para sa babae. Mabilis na naghanap si Okjo ng impormasyon tungkol sa lalaki. Pagkatapos, bumalik si Okjo sa hotel na kanyang tinuluyan noong huli. Pinilit niya ang receptionist na ibigay ang kinakailangang impormasyon. Pagkatapos nito, pinatay rin ni Okjo ang masamang receptionist na ito. Matapos makuha ni Okjo ang impormasyon, sinuot niya ang sapatos na ibinigay sa kanya ni Minhee at pumunta sa racetrack. Nagsimulang maghanda si Okjo para sa isang marahas na pag-atake. Namangha ang 3 lalaki kay Okjo habang siya ay pumasok sa elevator. Ngunit nang siya ay lumabas, ang 3 lalaki ay naiwan na lamang bilang mga walang buhay na bangkay. Sa racetrack, natuklasan ni Okjo na ito pala ay isang malaking pabrika ng gamot. Hindi inaasahan, walang nakapansin sa kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, lumabas ang boss. Tuluyan niyang binaliwala si Okjo. Binaliwala rin niya ang galit na dinadala nito sa kanyang puso. Pagkatapos, tinawag niya si Okjo upang makipag-usap. Inisip niya na ang alitan sa pagitan niya at ng lalaki ay isang personal na usapin lamang. Wala raw itong kinalaman sa kanya at sa kanyang grupo.
Ginalit pa niya si Okjo, ngunit hindi nito pinansin ang kanyang mga salita. 감정이 있는 거. Kasabay nito, hinuli niya ang isang nakaligtas upang magtanong kung saan naroroon ang lalaki. Ngunit tumanggi itong makipagtulungan. Sa puntong ito, halos maubos na ang lakas ni Okjo mula sa labanan. Nang lumabas siya, nakasalubong niya ang isa sa mga kasabwat ng lalaki. May dala silang isang babae na pinahirapan hanggang mawalan ng malay. Dahil dito, lalong sumiklab ang galit ni Okjo. Naghandang muli ang magkabilang panig para sa panibagong labanan. Para kay Okjo, masyadong madali kung papatayin niya agad ang lalaki. Gusto niyang maranasan nito ang pakiramdam na hinahabol. Nang makita ng lalaki ang sandata na inilabas ni Okjo mula sa sasakyan, siya ay nataranta at umatras. Patuloy siyang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ipinagtanggol niya ang sarili sa pagsasabing hindi niya kilala si Okjo at hindi niya naiintindihan kung bakit siya pinapahirapan ng ganoon. Sarkastikong tinanong ni Okjo kung nakalimutan na ba nito na siya ang ballerina na minamaliit niya noon. Pagkatapos, nagsindi si Okjo ng isang malaking apoy. Dito nagwakas ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.